Heto ang mga maiinit na balita na dapat niyong tutukan mula sa FM Radio at PRTV Newsroom. Ito ang FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Magandang umaga mga ka-Vibes, narito na ang mga maiinit na balita para sa ating FM Radio Newsbreak. Nanawagan ng tulong sa pamahalaan ang mga bus at TNVS operators kasabay na nakaambang pagtaas ng pamasahe dahil sa patuloy na pagmahal ng langis. Ayon sa ilang transport groups, hirap na matustusan ng mga driver at operators ang tumataas na gastos sa krudo kaya umaasa sila sa fuel subsidy mula naman sa gobyerno. Samantala, pinag-aaralan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang mga petisyon para sa taas pamasahe upang matulungan ng sektor ng transportasyon. Naghahanda na rin ang pamahalaan ng fuel subsidy program para sa mga driver at operators kung patuloy pang tataas ang presyo ng langis sa world market. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. Samantala sa iba pa mga balita, dumalo ang mga ministro ng ASEAN para talakayin ang mga hakbang na magpapalakas pa sa pulisiya patungkol sa mga bata at pamilya sa rehiyon. At sa pagbubukas ng 35th ASEAN Socio-Cultural Community Council, sinabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian na mahigit 4,000 mga bata sa Pilipinas ang nananatili sa mga residential care facilities at naghihintay ng pamilyang mag-aampon sa kanila. Kaugnay nito, isinusulong ng ASEAN ng pagpapalakas ng adoption at alternative child care programs upang matiyak na may pamilyang mag-aaruga sa mga batang nangangailangan. Dinaluhan ang pulo ng mga ministro mula naman sa 10 bansa ng ASEAN, kabilang ang pinakabagong miyembro na Timor-Leste. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At sa ating panghuling balita, pinalawig ng 2 taon ang mandato ng Second Congressional Commission on Education o EDCOM-2 matapos lagdaan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang bagong batas na magpapatuloy sa pangangasiwa nito sa mga reforma sa edukasyon. Layunin ng extension na mas mapaganda at mapalakas ang mga pag-aaral, konsultasyon at pagbantay sa pagpapatupad ng mga plano para maiangkop ang sistema naman ng edukasyon sa pangangailangan ng trabaho at pambansang kaunlaran. Sa ilalim ng batas, makikipag-ugnayan ang EDCOM-2 sa mga ahensya ng pamahalaan tulad ng DepEd, CHED, TESDA at iba pang kagawaran upang mapabuti ang kurikulum, pagsasanay ng mga guro at mga pasilidad ng mga paaralan. Inaasahan din na maisasama sa pambansang agenda ng edukasyon ang paggamit ng mga bagong teknolohiya tulad ng artificial intelligence at digital innovations upang mapataas ang kompetitibidad ng mga Pilipinong mag-aaral at manggagawa. FM Radio Newsbreak. FM Radio Newsbreak. At yan mga ka-Vibes, ang buong kalipunan ng ating pagbabalita para sa ating FM Radio Newsbreak. Ako po si Cherubim Ganaden, magandang umaga. Inyong narinig ang FM Radio Newsbreak dito sa FM Radio, Favorite Music Radio.